tumakbo sa Pauka Sports. Nung isang araw ko pa naririnig itong balita na ito at finally, sinulat na rin ni Homer Sison, ni Sir Homer, ang koponan po na lilipatan po ni Kai Sotto dyan po sa B-League. At pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin nito? Bakit ba na-trade ang ating pambato na si Kai Sotto sa ibang team? May problema ba? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. So, let's give credit muna kay Sir Homer Sison for writing this one. Kai Sotto heading to Yokohama B Corsair in fresh start in Japan to Japan's career. Sinulat po to sa spin.ph ni Sir Homer Sison 7 hours ago ang nakasulat dyan. So pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin nito? Bakit ba tinrade? So obviously, kung ikaw ay basketball fan, kaya ka tinitrade, medyo may pagkukulang po yung team na kailangan punuan. Or baka hindi ka na effective sa team. So either or. Ang bali-balita po natin ay medyo frustrated daw po allegedly ang Hiroshima kay Kai Sotto at kumaga hindi rin daw siya masyado nagagamit dun eh. According po to sa write-up ay magkakaroon daw po siya ng mas maraming minuto dito po sa kanyang bagong team sa Yokohama, which is, well, basically yun naman talaga yung hinahanap natin kay Kai Sotto. Magkaroon siya ng maraming opportunities. But is it really the problem or is it something else? Now, being a Kai Sotto supporter, especially during yung bagay naghahanap siya sa NBA, talaga namang umasa tayo na mas mag-improve siya. I think it's more than just the minutes. Personally po, sa akin, I'm very happy na magkakaroon siya ng fresh start. This is, well, unfortunately, at least bata pa naman si Kai, and there are other teams that are still looking, kumbaga, binibigyan siya ng oportunidad. But it's not, in some ways, this is not a good sign. Especially po sa kanya pong, diba, inaano natin na mag-NBA siya. Pag ganito pa lang, pinapalipat na siya sa iba't ibang team, it's not really working out, at least so far for Kai Sotto. Now, he's gonna be in a new team. Yung problema niya, yung nasa Australia siya, is minutes. Yung problema niya sa Hiroshima, probably a little bit of minutes as well, kulang. But really, the problem is, he needs to improve further sa kanyang laro, no? Hindi naman pangit ang kanyang stats. Actually, hindi naman pangit talaga, and we've seen a lot of highlights, but merong interpretation kasi, no, pag ikaw ay tinitrade, no, kasi kung ikaw po ay isang valuable na player sa isang team, hindi ka basta-basta matitrade. Alam naman natin yan, and nothing against Kai Sotto, but if you gotta look at it that way. But ang pinagdadasal natin, sana mas maging okay siya dito. But sa move na ito, it only goes to show na talagang hindi pa talaga pang NBA caliber po si Kai Sotto. Yan lamang po ay opinion ko, but hopefully ma-develop. Sana magkaroon siya ng mas magandang performance, especially kasi yung mga issues sa kanya, yung kanyang medyo malambot pa rin, lagi nakababa yung kamay. So hopefully mas matrain siya dito. It's more on improvement day by day na lang sana. And hopefully maging isa siya sa ang hope ko lang dito sa lilipatan yung team is sana maging isa siya sa primary players. Kumbaga maging significant role player. I'm not saying na maging maging star siya dan or siya yung maging bida. But sana maging significant. This is also the first time that I heard of the import being traded. Kasi parang ganun yung lumalabas import na natitrade. Kasi sa atin, hindi naman natitrade yung import no? Dito sa Pilipinas, di ba? It's either you get signed or you get released. You don't get transferred to another team. So, maybe you can elaborate more on that. But good luck po kay Kai Sotto. Sana ay maganda na ang ipakita niya or mas maganda ang ipakita niya dyan sa kanyang bagong koponan.